Kung siya ang dahilan ng saya mo, siya rin ang magiging dahilan ng pagkawasak mo. At kapag nalaman mo ito ng huli na, maaring naibigay mo na ang lahat, oras mo, atensyon mo, pagkatao mo sa isang taong hindi naman talaga para sa'yo. At ang mas masakit, hindi siya ang sumira sa'yo. Ikaw ang kusang nagbigay ng sandata para sirain ka. Maraming lalaki ang naniniwala sa isang delikadong kasinungalingan na kapag may babae nang nagpapasaya sa kanila, kumpleto na ang buhay. Na kapag may good morning message, may ingat ka, may kumain ka na ba? Ibig sabihin, nahanap na nila ang kulang sa sarili nila. Pero ito ang mapait na katotohanan. Ang taong ginagawang sentro ng mundo mo, siya rin ang may kakayahang wasakin ng mundo mo. At dito nagsisimula ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan sa mga lalaki, the psychology of attachment. Sa dark psychology, may isang prinsipyo na bihirang pag-usapan, pero araw-araw ginagamit. Sa relasyon, sa pagkakaibigan, sa negosyo, at kahit sa simpleng pakikipag-usap. At ang prinsipyo na ito ay simple, pero mapanganib. Kung sino ang mas emotionally dependent, siya ang mas madaling kontrolin. Pakinggan mong mabuti, hindi kailangan ng isang tao na sigawan ka Takutin ka. o utusan ka para makontrol ka. Minsan, isang reply lang, isang scene, isang cold na okay, isang buong araw na walang paramdam, sapat na para guluhin ang isip mo. At doon nagsisimula ang laro. Pag-isipan mo, noong wala pa siya, okay ka naman. Nakakatulog ka ng mahimbing, nakakakain ka ng maayos, nakakapag-focus ka sa trabaho, may pangarap ka, may routine ka, may disiplina ka, may direksyon ka. Alam mo kung sino ka. Alam mo kung saan ka pupunta. Hindi mo kailangan ng kahit sinong magbavalidate sa'yo para maramdaman mong may halaga ka. Pero nang dumating siya, parang may nagbago. Noong una, masaya lang, magaan, exciting. Bawat notification, nakakapagpabilis ng tibok ng puso mo. Bawat chat, parang may kulay ang araw mo. Bawat tawag, parang kompleto ang gabi mo. At wala namang masama doon. Hanggang sa hindi mo na malayang, unti-unti, hindi mo na lang siya minahal. Ginawa mo na siyang emotional center ng buhay mo. At dito nagiging delikado. Kasi sa bawat good morning niya, umaangat ang mood mo. Sa bawat ingat ka, pakiramdam mo importante ka. Sa bawat miss kita, parang kaya mong gawin ang kahit ano. Pero tandaan mo ito, ang bagay na kayang magpataas ng emosyon mo, may kakayahan ding ibagsak ka. Kaya isang araw, hindi siya nag-reply. Sabi mo sa sarili mo, busy lang siguro. Lumipas ang 5 minuto, 10 minuto, 30 minuto, 1 oras. At biglang may kakaibang nangyayari sa isip mo. Paulit-ulit mong chine-check ang phone mo. Tinitingnan mo kung online siya. Binabasa mo ulit ang huli ninyong usapan. Iniisip mo, may nasabi ba akong mali? May nagawa ba ako? Bakit parang iba siya ngayon? At habang wala siyang reply, unti-unting nawawala ang focus mo. Hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapag-isip, hindi ka makapag-concentrate. Kahit kasama mo ang barkada, wala ka doon. Kahit may ginagawa ka, nasa kanya ang isip mo. At doon mo marirealize, hindi na simpleng attraction ang nararamdaman mo. Addiction na, and psychology, ang intermittent attention. O yung minsan mainit, minsan malamig, ang isa sa pinakamabilis na paraan para ma-attach ang isang tao. Kapag minsan sweet siya, tapos biglang distant. Kapag minsan ikaw ang mundo niya, tapos biglang parang wala ka, mas lalo kang kumakapit, mas lalo kang naghahabol, mas lalo mong gustong patunayan ang halaga mo, at hindi mo namamalayan. Ang dating confident na lalaki, nagiging anxious. Ang dating may standards, nagiging available sa kahit anong oras. Ang dating may boundaries, handa nang isakripisyo lahat, makuha lang ulit ang attention niya. Kapag nakita mong online siya pero hindi ka message, biglang bumababa ang confidence mo. Kapag may story siya pero hindi ka ni-replyan, parang may sumasakal sa dibdib mo. Kapag malamig siya, apektado ang buong araw mo. Kapag masaya siya sa iba, bigla mong kino-question ang sarili mong worth. At ang pinakamasakit, akala mo pagmamahal ito. Pero ang totoo, hindi ka na umiibig, umaasa ka na. At ang lalaking umaasa sa validation ng iba, unti-unting nawawala ang kontrol sa sarili niyang isip. Dahil sa puntong iyon, hindi na ikaw ang may hawak ng emosyon mo. Ibinigay mo na iyon sa ibang tao. Philosophical truth. Sa kasaysayan, bago pa naimbento ang social media, bago pa nagkaroon ng scene zone, ghosting, mixed signals,
At emotional games, may mga taong matagal nang pinag-aaralan ang pinakamalaking kahinaan ng tao. Hindi mga influencer, hindi mga relationship coach, kundi mga pilosopo, mga strategist, mga taong buong buhay inaral ang isip ng tao, ang sakit, ang attachment, at ang kapangyarihan. At iisa ang paulit-ulit nilang natuklasan, ang taong hindi kayang kontrolin ang sarili niyang emosyon, madaling kontrolin ang mundo, masakit pakinggan, pero totoo. Dahil sa sandaling ang peace of mind mo ay nakadepende na sa behavior ng ibang tao, hindi na kalayaan ang meron ka, pagkaalipin na. Ito ang hindi napapansin ng maraming lalaki. Akala nila, kapag lagi silang available, kapag lagi silang nag-a-adjust, kapag lagi silang umiintindi, kapag lagi silang handang magsakripisyo, mas mamahalin sila. Pero sa madilim na realidad ng human psychology, ang taong walang boundaries, madalas, siya ang unang nawawalan ng value. Pag-isipan mo, ilang beses mo nang kinansela ang sarili mong plano para lang makasama siya? Ilang beses mo nang isinantabi ang goals mo dahil gusto niyang may oras ka para sa kanya? Ilang beses mo nang pinigilan ang sarili mong opinyon para lang hindi siya mainis? Ilang beses mo nang pinatawad ang disrespect sa takot na baka mawala siya? At habang ginagawa mo iyon, akala mo mahal ka. Pero ang hindi mo alam, unti-unti mong tinuturuan ang mundo kung paano ka tratuhin. At kapag nakita ng isang tao na handa mong isuko ang prinsipyo mo para lang manatili siya, alam mo kung ano ang nangyayari. Nawawala ang respeto dahil sa psychology, ang taong kayang talikuran ang sarili niyang standards para sa attention. Madalas tingnan bilang option, hindi priority. At ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nasasaktan. Hindi dahil kulang silang magmahal, kundi dahil sobra nilang ibinibigay kahit hindi pa deserve. Si Friedrich Nietzsche minsang nagsabi, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Sa simpleng salita, kapag may malinaw kang dahilan kung bakit ka nabubuhay, hindi ka madaling matinag ng rejection, hindi ka madaling mabasag ng pagkawala, hindi ka madaling maligaw dahil lang may umalis. Pero narito ang problema. Maraming lalaki ang ginagawang why ang isang babae. Siya ang dahilan ng motivation. Siya ang dahilan ng sipag. Siya ang dahilan ng saya. Siya ang dahilan ng confidence. Siya ang dahilan kung bakit sila bumabangon. At sa unang tingin, romantic iyon. Pero sa mas malalim na psychology, delikado iyon dahil kapag ang buong identity mo ay nakaangkla sa isang tao, ang pag-alis niya, hindi lang heartbreak ang iiwan, identity crisis. Bigla mong tatanungin ang sarili mo, saan ako nagkamali? Hindi ba ako sapat? Bakit hindi ako pinili? Ano bang kulang sa akin? At habang hinahanap mo ang sagot, hindi mo napapansin, hindi naman talaga siya ang nawala. Ang totoong nawala, ang sarili mo. Si Marcus Aurelius, isa sa pinakakilalang Stoic philosophers, nagsulat sa kanyang aklat na Meditations ng isang ideyang binago, ang buhay ng maraming tao. You have power over your mind, not outside events. Ibig sabihin, hindi mo kontrolado kung sino ang mananatili. Hindi mo kontrolado kung sino ang magbabago. Hindi mo kontrolado kung sino ang mawawalan ng feelings. Hindi mo kontrolado kung sino ang iiwan ka. Pero alam mo kung ano ang kontrolado mo? Ang standards mo, ang boundaries mo, ang focus mo, ang mission mo. At higit sa lahat, ang paraan kung paano ka babangon kapag may umalis. Ito ang pinagkaiba ng emotionally weak na lalaki at ng lalaking may tunay na inner power. Ang weak na lalaki, kapag iniwan, hinahabol, nakikiusap, nagmamakaawa, pinababa ang sarili, pinapatunayan ang worth. Pero ang lalaking may direksyon, kapag iniwan, nasasaktan din. Oo, tao rin siya, pero hindi siya nawawala. Hindi siya bumabagsak, hindi siya nawawalan ng identity dahil bago pa dumating ang kahit sino, alam na niya kung sino siya. At kahit may umalis, alam pa rin niya kung sino siya. At tandaan mo ito, ang taong may purpose, maaaring masaktan, pero hindi madaling manipulahin. Dahil ang lalaking alam ang halaga niya, hindi kailanman magmamakaawa para sa attention na dapat kusa namang ibinibigay. The dark truth about attraction. Ngayon, pag-usapan natin ang isang katotohanang masakit tanggapin. Pero kapag naintindihan mo, hinding-hindi ka na muling magiging lalaking madaling paglaruan. Sa dark psychology, may isang prinsipyo na tahimik pero araw-araw gumagana sa mundo ng attraction. Sa dating, sa relasyon, at kahit sa simpleng human interaction. At ito yun, ang taong masyadong madaling makuha. Madalas hindi pinapahalagahan. Masakit? Oo,
Pero obserbahan mo ang realidad. Bakit ang ibang lalaki? Kahit mabait, kahit loyal, kahit handang ibigay ang lahat, sila pa ang iniiwan, samantalang may mga lalaking hindi laging available, hindi laging naghahabol, hindi laging nagpapa-impress, pero sila ang mas naaalala. Hindi ito magic, hindi ito swerte, psychology ito. Ang isip ng tao, natural na pinapahalagahan ang bagay na may value. At kadalasan, ang may value, hindi basta-basta nakukuha. Isipin mo ang ginto, isipin mo ang diamante, isipin mo ang mga bagay na mahirap mahanap. Bakit sila mahalaga? Hindi dahil makintab sila, kundi dahil hindi sila common. At ganito rin ang attraction kapag nakita ng isang tao na bawat tawag niya sasagot ka, bawat chat niya instant reply ka, bawat mood swing niya nandiyan ka, bawat problema niya ikaw ang rescuer, bawat lungkot niya ikaw ang emotional medicine. Unti-unti, hindi ka na nagiging challenge, hindi ka na nagiging mystery, hindi ka na nagiging prize, nagiging convenience ka na lang. At tandaan mo ito, sa psychology, ang convenience ay komportable, pero hindi laging exciting. At ang mga bagay na laging available, madalas, hindi pinag-iingatan. Pag-isipan mo, ilang beses mong sinabi sa sarili mo, okay lang, intindihin ko na lang. Baka pagod lang siya, baka busy lang, baka kailangan niya lang ng space. At walang masama sa pag-intindi hanggat hindi mo isinusuko ang respeto mo sa sarili. Kasi kapag bawat disrespect ay may excuse, kapag bawat cold treatment ay may paliwanag, kapag bawat mixed signal ay pinapalampas mo, may nangyayaring mapanganib. Hindi mo lang siya iniintindi. Tinuturuan mo siyang okay lang saktan ka. At iyan ang isa sa pinakamadilim na katotohanan sa human behavior. Ang mga tao, hindi lang natututo sa mga sinasabi mo, mas natututo sila sa mga bagay na pinapayagan mo. Kapag nakita niyang kahit hindi ka i-replyan, nandiyan ka pa rin. Kapag nakita niyang kahit i-cancel ka sa last minute, okay ka pa rin. Kapag nakita niyang kahit masaktan ka, ikaw pa rin ang unang mag-chat-chat. Alam mo ang nabubuo sa isip niya. Hindi ito mawawala. At sa sandaling maramdaman ng isang tao na hindi ka mawawala kahit anong gawin niya, doon madalas nagsisimula ang pagkawala ng respeto. Dahil sa dark psychology, certainty creates comfort. But too much certainty kills attraction. Kaya mapapansin mo, habang mas humahabol ka, parang mas lumalayo siya. Habang mas pinapatunayan mo ang worth mo, parang mas hindi ka nakikita. Habang mas ginagawa mo ang lahat, parang mas nagiging invisible ka. At ang mas masakit, akala mo kulang ka pa, kaya mas nagbibigay ka, mas nag-a-adjust ka, mas nagpapakabait ka, mas binababa mo ang standards mo, mas kinakalimutan mo ang sarili mo. Hanggang isang araw, hindi mo nakilala ang lalaking nasa salamin, yung dating may confidence. Ngayon takot mawalan, yung dating may boundaries. Ngayon laging available, yung dating may standards. Ngayon kontento na sa bare minimum. At dito pumapasok ang isang truth na hindi gustong marinig ng karamihan. Hindi lahat ng nagmamahal, nire-respeto. At hindi lahat ng nagbibigay ng lahat, pinapahalagahan. Minsan, ang taong pinakaunang nawawalan ay yung taong masyadong takot mawalan. Kaya ang tunay na malakas na lalaki, hindi niya kailangang maghabol para mapansin. Hindi niya kailangang pilitin ang presence niya. Hindi niya kailangang magmakaawa para sa consistency. Bakit? Dahil alam niya, ang attention na kailangang ipaglaban, madalas hindi tunay. At ang respeto, hindi hinihingi, hindi pinipilit, hindi pinapakiusapan. Ini-inspire yun ng taong may standards. Kaya tandaan mo ito, kapag ang buong buhay mo umiikot sa pagkuha ng atensyon ng isang tao, maaaring makuha mo ang oras niya, maaaring makuha mo ang replies niya, maaaring makuha mo ang company niya, pero hindi ibig sabihin, nakuha mo ang respeto niya. At sa mundo ng attraction, ang lalaking may respeto sa sarili, siya ang lalaking hindi kailangang habulin dahil siya mismo ang may sariling direksyon. Kaya sa puntong ito, huwag mo munang isipin siya. Huwag mo munang isipin kung bakit siya nagbago. Huwag mo munang isipin kung bakit bigla siyang lumamig. Huwag mo munang isipin kung bakit ang dating ikaw lang. Ngayon parang option ka na lang. Dahil bago mo hanapin ang sagot sa kanya, may mas mahalagang tanong kang dapat sagutin. Ang mga tanong tungkol sa sarili mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, at this time, walang dahilan para magsinungaling, walang dahilan para magpanggap, walang dahilan para magmatigas. Dahil minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay hindi ang katotohanang iniwan ka, kundi ang katotohanang
Habang minamahal mo siya, unti-unti mong iniwan ang sarili mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, bakit ka nasasaktan? Huminto ka sandali at pag-isipan mo, nasasaktan ka ba dahil mahal mo siya o nasasaktan ka dahil siya na ang naging dahilan kung bakit mo nararamdamang may halaga ka? Dahil kapag siya ang unang nag-message, pakiramdam mo importante ka. Kapag sweet siya, pakiramdam mo attractive ka. Kapag proud siya sa'yo, pakiramdam mo sapat ka. Kapag hinahanap ka niya, pakiramdam mo may silbi ka. At kapag bigla siyang nanahimik, bigla ring nanahimik ang confidence mo. Kapag hindi siya nag-reply, biglang bumababa ang self-worth mo. Kapag iba ang kausap niya, bigla mong kinu-question ang sarili mo. At dito mo dapat itanong, pagmamahal ba talaga ito? O withdrawal symptoms ng validation na nasanay kang makuha mula sa kanya? Dahil minsan, ang akala nating heartbreak, hindi pala pagkawala ng tao, kundi pagkawala ng source ng emotional approval. At masakit iyon. Sobrang sakit. Dahil hindi mo lang namimiss ang presence niya, namimiss mo kung sino ka kapag pinaparamdam niyang mahalaga ka. Kaya tanungin mo ulit ang sarili mo, bakit ka takot mawalan? Dahil ba talagang espesyal siya? O dahil habang nandyan siya, nakalimutan mong bumuo ng buhay na hindi umiikot sa kanya? Maging tapat ka. Noong dumating ba siya, mas lalo ka bang lumapit sa goals mo? O unti-unti kang lumayo? Yung oras na dapat para sa pangarap mo, napunta sa paghihintay ng reply. Yung focus na dapat para sa growth mo, napunta sa pag-aanalisa ng mixed signals. Yung energy na dapat para sa mission mo, napunta sa paghabol ng attention. Yung confidence na dati galing sa sarili mo, biglang naging dependent sa consistency niya. At ang hindi mo napansin, habang mas pinipili mo siya, unti-unti mong hindi pinipili ang sarili mo. Habang mas iniintindi mo ang mood niya, mas hindi mo naiintindihan ang sarili mong needs. Habang mas pinoprotektahan mo ang connection, mas pinababayaan mo ang identity mo. At isang araw, kapag lumayo siya, bigla kang mawawalan. Hindi lang ng relationship, hindi lang ng kausap, hindi lang ng routine, kundi ng direksyon. At doon mo mararamdaman ng pinakamabigat na katahimikan. Yung tipong hawak mo ang phone mo, pero wala kang gustong kausapin. Marami kang oras, pero wala kang gustong gawin. Marami kang pangarap dati, pero hindi mo alam kung saan magsisimula ulit. At doon mo maiintindihan na baka ang pinagluluksa mo, hindi lang siya, baka ang pinagluluksa mo, ang bersyon ng sarili mong nawala habang minamahal mo siya. At ito ang painful truth. Ang katotohanang ayaw marinig ng maraming lalaki, pero siyang kayang gumising sa'yo. Hindi siya ang kulang sa'yo. Hindi siya ang pirasong magkokompleto sa pagkatao mo. Hindi siya ang sagot sa emptiness mo. Hindi siya ang gamot sa insecurity mo. Hindi siya ang solution sa loneliness mo. Dahil kapag tao ang ginawang lunas sa sugat na ikaw lang ang dapat magpagaling, hindi healing ang mangyayari, dependency ang mabubuo. At ang dependency, sa simula, parang pagmamahal. Pero sa huli, parang kulungan. Kaya ang totoo, hindi siya ang kulang sa'yo. Ikaw ang nakalimot buuin ang sarili mo. Nakalimutan mong alagaan ang isip mo. Nakalimutan mong palakasin ang disiplina mo. Nakalimutan mong respetuhin ang boundaries mo. Nakalimutan mong pahalagahan ang oras mo. Nakalimutan mong magkaroon ng mission na hindi umiikot sa approval ng ibang tao. Nakalimutan mong bago ka maging handang magmahal, dapat handa ka munang tumayo. Kahit mag-isa, dahil tandaan mo ito, ang lalaking hindi buo mag-isa. Madaling kumapit, madaling matakot, madaling manipulahin. Pero ang lalaking kayang mahalin ang sarili, kahit may umalis, kahit may magbago, kahit may mawala, hindi nawawala ang pagkatao niya. Dahil bago pa may dumating, buo na siya, ang tunay na malakas na lalaki. Hindi naghahanap ng taong pupuno sa kanya. Dahil puno na siya, may direksyon, may disiplina, may prinsipyo, may control, katulad ng mga stoic warriors. Nakakahanap siya ng kapayapaan. Kahit mag-isa, hindi siya takot mawalan dahil alam niyang hindi tao ang source ng halaga niya. Hindi babae, hindi validation, hindi attention, kundi ang sarili niyang purpose. Kaya tandaan mo, sa sandaling ibigay mo sa ibang tao ang kapangyarihang pasayahin ka, ibinibigay mo rin sa kanya ang kapangyarihang wasakin ka. Pero sa sandaling natutunan mong maging buo kahit mag-isa, doon nagsisimula ang version mong hindi na kayang manipulahin. At ang lalaking hindi kayang manipulahin, siya ang lalaking hindi basta iniiwan. Kung lalaki kang pinipiling maging matatag kaysa maging desperado, i-type mo sa comments, ako ang may control.